Akala ko, ang kahirapan ang tanging kalaban natin, Carlos. Pero habang nagtitiis ako sa bawat butil ng kanin, ibinibigay mo pala ang buhay reyna sa ibang babae gamit ang pera para sa operasyon ng anak natin. Walang hiya ka. Ngayon, panoorin mo kung paano kita dudurugin. Hindi na ako ang basahang asawa na pwede mong tapakan. Ako, si Maria Isabel Enriquez. At ito na ang iyong katapusan. Sino nga ba ang tunay na talunan? Sawa na akong makita ang pagmumukha mong laging pagod, Maribel. Nakakasawa ang amoy ng kusina na nakadikit sa balat mo. Kaya huwag kang magtataka kung bakit mas gusto kong kasama si Stella. Siya amoy mamahaling pabango. Ikaw, amoy bawang at pawis. Ang bawat salitang binitiwan ni Carlos ay tila mga talim na humihiwa sa katinuan ni Maribel. Nakatayo siya sa pintuan ng kanilang silid, bitbit ang isang tray ng mainit na sabaw na niluto niya para sa asawa dahil akala niya ay masama ang pakiramdam nito. Ang usok mula sa mangkok ay marahang humahaplos sa kanyang mukha. Isang mabalasik na paalala ng oras na ginugol niya sa tapat ng kalan para lamang pagsilbihan ang lalaking ngayon ay harap-harapan siyang dinuduraan ng masasakit na salita. Dahan-dahang ibinaba ni Maribel ang tray sa maliit na mesa sa gilid. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Hindi niya magawang tignan ng diretso si Carlos na abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relos. Ang relos na binili nito gamit ang perang akala ni Maribel ay itinabi para sa darating na operasyon ng kanilang 7 taong gulang na anak na si Lia. Bakit, Carlos? Ang tanging na ibulalas niya sa boses na halos hindi marinig. Ang perang yon. Ang sabi mo, kulang pa ang naipon natin para sa puso ni Lia. Ang sabi mo, kailangang magtipid, kaya kahit isang bagong tsinelas ay hindi ko mabili para sa sarili ko. Pero bakit may pambili ka ng ganyan? Bakit may pambili ka ng kondo para sa babaeng yan? Tumawa si Carlos, isang tawang walang bahid ng pagsisisi. Humakbang siya palapit kay Maribel at hinawakan ng baba nito. Pinilit siyang patingalain. Dahil ang perang yon ay sa akin, Maribel. Ako ang nagtatrabaho. Ako ang lieutenant dito. Ikaw? Isa ka lang hamak na housewife na walang alam gawin kundi ang magmakaawa. Huwag kang filingera. Isang pirma ko lang, wala kang matitira kundi ang basurang suot mo. Binitiwan ni Carlos ang kanyang baba nang may puwersa. Dahilan upang mapaatras si Maribel. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umaling-awngaw sa buong bahay, kasing bigat ng pasabog na sumira sa lahat ng pangarap na binuo niya sa loob ng 10 taon. Naiwan si Maribel sa gitna ng katahimikan. Ang lamig ng gabi ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang balat. Pero mas matindi ang lamig na nanunuot sa loob ng kanyang dibdib. Lumapit siya sa aparador at inabot ang isang lumang kahon ng sapatos na nakatago sa ilalim ng kanilang kama. Sa loob niyon ay ang tanging alaala ng nakaraan na pilit niyang tinalikuran, isang luma at kupas na litrato nila ng kanyang ama, si General Enriquez, at ang kanyang lisensya bilang isang certified public accountant na matagal na niyang kinalimutan ang gamit. Kinuha niya ang kanyang lumang bankbook. Ang mga numero sa huling pahina ay malinaw na nagpapakita ng malaking halagang kinuha ni Carlos nitong nakaraang buwan lang. Bawat sentimo na dapat ay magbibigay ng bagong buhay sa kanilang anak ay ginamit ng asawa para ipang-aliw sa ibang babae. Napaupo si Maribel sa sahig. Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata dahil tila natuyo na ang lahat ng sakit sa loob ng kanyang katawan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang martilyo. Nagpapaalala sa kanya ng bawat sakripisyo, bawat pagtitiis, at bawat kasinungalingang kinagat niya dahil sa sil sa pag-ibig. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang lumang lisensya. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa papel, isang pisikal na sakit na naging angkla niya sa realidad. Ang Maribel na laging nakayuko, ang Maribel na laging nagsasabing opo sa bawat sigaw ni Carlos
At nang biyenan niyang si Doña Carmen, ay tila unti-unting naglalaho, kasabay ng usok ng sabaw na ngayoy malamig na. Sa labas, ang patak ng ulan ay nagsimulang humampas sa kanilang bubong. Lumilikha ng isang malungkot at mabigat na ritmo sa katahimikan ng gabi. Bawat patak ay tila isang sumbat. Bawat bugso ng hangin ay tila isang tawag mula sa kanyang nakaraan. Hanggang kailan ko ba kayang lunukin ang lason na tinatawag nilang pagmamahal? Ang katanungang iyon ay naiwang nakabitin sa hangin, walang kasagutan. Habang si Maribel ay nakatitig sa dilim, bit-bit ang isang sikretong kayang magpabagsak sa imperyong binuo ni Carlos sa ibabaw ng kanyang mga luha. Maribel, ang kapal naman ng mukha mo. Matapos mong ubusin ang sahod ng anak ko sa mga walang kwentang bagay, ngayon ay lalapit ka sa akin para manghingi ng pera? Akala mo ba ay tumutubo ang pera sa bakuran ko? Ang tinig ni Doña Carmen ay matalas pa sa bagong hasang kutsilyo habang nakaupo ito sa kaniyang paboritong silya sa sala. Marahan niyang iwinawagayway ang kaniyang abaniko. Tila ba itinataboy ang presensya ni Maribel na kasalukuyang nakaluhod sa kanyang harapan. Ang bango ng mahaling tsaa na inihanda ni Maribel ay humahalo sa amoy ng liniment na ipinapahid ng matanda sa kaniyang binti. Isang mulasik na kaibahan sa amoy ng pawis at pagod na nanunuot sa suot na duster ni Maribel. Mama, nagmamakaawa po ako. Hikbi ni Maribel. Ang kaniyang mga palad ay nakadaop, habang ang kaniyang noo ay halos humalik na sa malamig na sahig. Kailangan na po ni Lia ng operasyon. Ang sabi ni Carlos, wala na raw po kaming ipon. Kahit hiramin ko lang po muna, babayaran ko po kapag nakahanap na ako ng trabaho. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Carmen. Ibinaba niya ang kanyang abaniko at tinitigan si Maribel nang may pandidiri. Trabaho. Sa hitsura mong yan, ni hindi mo nga maasikaso ng maayos ang sarili mo. Sino ang kukuha sa'yo? Mula nang pumasok ka sa pamilyang ito, wala ka nang dinala kundi malas. Tingnan mo ang anak mo. Sakitin dahil siguro sa mga kasalanang dinala mo mula sa pinanggalingan mo. Ang bawat salita ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang dignidad ni Maribel. Ang sakit na marinig na ang kaniyang anak ay tinatawag na malas ng sarili nitong lola ay higit pa sa pasakit ng kaniyang tuhod na namamanhid na sa pagkakaluhod. Gustong sumigaw ni Maribel, gustong sabihin sa matanda na ang kaniyang anak ang nagpapakasasa sa pera habang ang apo nito ay naghihingalo. Ngunit nanatiling nakasara ang kanyang mga labi. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin, mahapdi at nakakasakal. Sa gitna ng tensyon, narinig ang marahas na pagbalandra ng pinto sa labas. Pumasok si Carlos, ang kanyang barong ay medyo gusot na, at ang kanyang mukha ay namumula. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa alak. Sa kanyang paglapit, ang hangin ay biglang nabalot ng isang banyagang amoy. Isang matamis at mapang-akit na halimuyak ng pabango ng babae na hindi kailanman naging amoy ni Maribel. Ano na naman itong drama na ito, Maribel? Iritadong tanong ni Carlos habang itinataas ang kaniyang boses. Hindi man lang niya tinignan ang asawang nakaluhod sa sahig. Mama, wag mo ngang pinapansin iyan. Gusto lang niya ng atensyon dahil alam niyang pagod ako galing sa opisina. Carlos, ang anak natin. Pagmamakaawa ni Maribel habang pilit na inaabot ang laylayan ng pantalon ng asawa. Kailangan natin ng pera para kay Lia. Ang sabi ni Mama, sinabi ko na sa'yo, wala tayong pera. Sigaw ni Carlos, sabay haplit ng kanyang binti upang makawala sa hawak ni Maribel. Ang bigat ng kanyang mga hakbang ay yumanig sa sahig. Tila ba bawat yabag ay isang sampal sa pagkatao ni Maribel. Kung puro reklamo at hingi lang ang alam mo, baka mas mabuting bumalik ka na lang kung saan ka nang galing. Wala kaming puwang dito para sa mga taong pabigat. Napahandusay si Maribel
sa sahig habang pinapanood ang mag-ina na pumasok sa kani-kanilang silid nang walang bahid ng pag-aalala. Ang katahimikan na naiwan sa sala ay kasing bigat ng isang kabaong. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang pagpatak ng tubig mula sa gripo sa kusina. Tila ba nakikidalamhati sa mga luhang hindi na kayang ilabas ng mga mata ni Maribel. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kaniyang katawan ay tila gawa sa marupok na salamin na anumang oras ay maaaring mabasag. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa dilim ng gabi. Ang kaniyang kamay ay marahang humahaplos sa kaniyang tiyan. Inaalala ang bawat hirap na dinaanan niya para lamang mapanatili ang pamilyang ito. Ngunit sa bawat hinga niya, ang amoy ng pabango ng ibang babae sa barong ni Carlos ay tila nanunuot sa kaniyang balat. Isang paalala na ang kaniyang sakripisyo ay isa lamang malaking biro para sa mga taong pinag-alayan niya ng buhay. Hanggang kailan ko ba kailangang maging martir sa sarili kong tahanan? Ang tanong na yon ay bumulong sa kaniyang isipan habang ang kaniyang mga mata ay dumapo sa isang lumang calling card na nakasilip sa kaniyang pitaka, ang pangalan ng isang tao mula sa kaniyang nakaraan na matagal na niyang iniwasang tawagan. Ang kaniyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ng kapirasong papel, ang tanging hibla ng pag-asa sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng kawalang katarungan. Para kang walang pinag-aralan, Maribel. Isang butones lang, hindi mo pa maikabit ng maayos. Anong silbi mo sa bahay na ito kung pati simpleng utos ay hindi mo magawa? Ang boses ni Carlos ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, puno ng pagkadiri, habang ibinabato niya ang kaniyang uniforme sa mukha ni Maribel. Ang matigas na tela ng barong ay tumama sa kaniyang pisngi, nag-iwan ng mahapding marka bago ito tuluyang bumagsak sa sahig. Hindi kumibo si Maribel, nanatili siyang nakatayo. Ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa dulo ng sapatos ng asawa na kumikinang sa linis. Isang kinang na siya mismo ang nagpunas gamit ang kaniyang sariling mga kamay. Nang makaalis si Carlos at narinig ang malakas na pagsara ng pinto ng kaniyang opisina, dahan-dahang pinulot ni Maribel ang uniforme. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa kaniyang dibdib. Habang papunta siya sa laundry area, napansin niyang may tila matigas na papel na nakasuksok sa lihim na bulsa ng barong. Karaniwan ay hindi siya nakikialam sa mga gamit ni Carlos, ngunit ang bigat ng kaniyang hinala ay tila isang magnetong humihila sa kaniyang mga daliri. Inilabas niya ang papel. Hindi ito isang ordinaryong resibo. Ito ay isang listahan ng mga pangalan, mga payroll sheet na may mga pirmang tila minadali at hindi pamilyar. Sa gilid ng mga pangalan ay ang malalaking halaga ng sahod na bawat buwan ay inilalabas mula sa kaniyang departamento. Sa isang sandali, ang mundong ginagalawan ni Maribel bilang isang inaapi at mahiyaing asawa ay biglang naglaho. Ang kaniyang utak na sinanay sa loob ng maraming taon bilang isang dalubhasang accountant bago siya naging isang bilanggo ng tahanan ay biglang nagising. Ang bawat numero sa papel ay tila nagsasalita sa kanya. Ang bawat kalkulasyon ay mabilis na nabubuo sa kaniyang isipan. Ghost employees. Ang mahinang bulong niya sa sarili. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Ang halagang nakikita niya ay hindi lamang libo-libo. Milyon. Milyon-milyong piso ang ninanakaw ni Carlos mula sa pondo ng gobyerno. Ang perang sapat na para pondohan ang 10 operasyon ni Liaya. Ang perang sapat na para bigyan sila ng marangal na buhay nang hindi kailangang magmakaawa sa biyenan niyang si Doña Carmen. Ngunit ang lahat ng ito ay napupunta lamang sa mga luho ni Stella, sa mga mamahaling regalo at sa pagpapatayo ng mga gusaling nakapangalan sa kanyang kerida. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa mga numero, isang bisyong matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam ng papel sa kaniyang balat ay tila isang kuryenteng nagpapanumbalik ng kaniyang lumang lakas. Hindi na siya ang Maribel na marupok. Sa mga sandaling iyon,
Ang kaniyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang malamig at matalas na determinasyon. Dali-dali niyang kinuha ang kaniyang lumang cellphone at kinuhanan ng litrato ang bawat pahina ng dokumento. Ang kaniyang puso ay pumipintig ng mabilis. Bawat tibok ay tila isang babala. Alam niyang sa oras na hawakan niya ang ebidensyang ito, wala nang balikan. Hinahawakan na niya ang mitya na magpapasabog sa mundong binuo ni Carlos. Biglang tumigil ang mundo ni Maribel nang marinig niya ang mabibigat na yabag ng mga paa ni Carlos na pabalik sa kinalalagyan niya. Ang tunog ng mga sapatos nito sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan. Mabilis niyang isiniksik muli ang papel sa bulsa ng barong at kinuha ang isang planggana ng tubig. Pilit na pinapakalma ang kaniyang sarili. "Maribel, nasaan na ang relo ko? Nakita mo ba?" Ang sigaw ni Carlos habang papasok sa laundry area. Ang kaniyang mukha ay madilim at puno ng suspisya. Tumingin si Maribel sa asawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, hindi niya ibinaba ang kaniyang paningin. Tinitigan niya ang lalaking itinuring niyang mundo, ang lalaking pumatay sa kaniyang pangarap, habang ang kaniyang isipan ay abala na sa pag-aayos ng mga susunod na hakbang. "Wala rito, Carlos. Baka naiwan mo sa kondo ni Stella." Ang malamig na sagot ni Maribel. Ang kaniyang boses ay kasing talim ng isang punyal na bumaon sa katahimikan. Nanlaki ang mga mata ni Carlos. Ang kaniyang mukha ay namutla bago ito unti-unting namula sa nagngangalit na galit. Humakbang siya nang malaki patungo kay Maribel. Ang kaniyang kamao ay nakakuyom ng mahigpit. "Anong sabi mo?" Ang bulyaw niya. Ang kaniyang hininga ay amoy alak at panganib. "Sino ka at anong kailangan mo sa oras na ito?" Hindi tumatanggap ng mga pulubi si General Enriquez, lalo na sa gitna ng ganitong kalakas na bagyo. "Umalis ka na bago ko patawagin ang mga gwardiya." Ang boses ng gwardiya sa gate ng mansyon ay kasing lamig ng hanging humahampas sa suot na manipis na duster ni Maribel. Nakatayo siya sa gitna ng bumubuhos na ulan. Ang kaniyang buong katawan ay nanginginig sa ginaw, habang ang tubig ay tuloy-tuloy na umaagos mula sa kaniyang buhok patungo sa kaniyang namumutlang mukha. Ang bawat patak ng ulan sa semento ay tila tunog ng maliliit na martilyong nagpapapaalala sa kaniya ng lahat ng pagkakamaling nagawa niya nitong nakaraang 10 taon. "Sabihin mo sa kanya, ang anak niya ay narito." Ang pautal-utal na sagot ni Maribel. Ang kaniyang boses ay halos lamunin ng dagundong ng kulog sa kalangitan. "Sabihin mo, si Maria Isabel ay humihingi ng 1 minuto lamang." Sa loob ng mansyon, ang bawat sulok ay tila sumisigaw ng mga alaalang pilit niyang ibinaon. Ang amoy ng lumang kahoy at mamahaling pabango ng kaniyang ama ay tila bumabalot sa kaniya nang payagan siyang pumasok. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo, nakita niya ang kaniyang sarili sa malalaking salamin. Isang babaeng gusot ang suot, may pasa sa pisngi, at tila nawalan na ng kaluluwa. Malayo sa masayahin at matalinong Maria Isabel na kinalimutan ng lahat para sa isang lalaking wawasak lang pala sa kanya. Sa dulo ng silid, nakaupo si General Enriquez. Mas matanda na ito ngayon. Ang kaniyang buhok ay kasing puti na ng mga ulap. Ngunit ang kaniyang mga mata ay nanatiling kasing talim ng isang agila. Nang makita niya ang kalagayan ng anak, ang kaniyang baso ng alak ay dahan-dahang binitawan sa ibabaw ng mesa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay kasing bigat ng isang bundok, puno ng mga hindi nasabing salita at mga sugat na hindi kailanman naghihilom. Dahan-dahang lumapit si Maribel at bumagsak ang kaniyang mga tuhod sa harap ng kaniyang ama. Hindi na niya napigilan ang paghagulgol na 10 taon niyang kinimkim. Ang bawat hikbi ay tila lason na inilalabas niya mula sa kaniyang sistema. Inabot niya ang kamay ng ama upang gawin ang pagmamano. Ang kaniyang noo ay idinikit sa magaspang at mainit na palad nito. "Papa,
Patawarin niyo ako. Ang bulong niya sa gitna ng kaniyang mga luha. Tama kayo. Nagkamali ako. Pinatay niya ang pagkatao ko, Papa. Kinuha niya ang lahat, pati ang pagkakataon para mabuhay ang apo niyo. Wala na po akong matakbuhan. Wala na po akong ibang matatawag na pamilya, kundi kayo. Naramdaman ni Maribel ang paghigpit ng hawak ng kanyang ama sa kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay tila isang baluti na nagbibigay sa kanya ng proteksyon na matagal na niyang hindi nararamdaman sa piling ni Carlos. Ang general, na kilala sa pagiging matigas at walang emosyon, ay dahan-dahang tumayo at nanginginig na niyakap ang kanyang anak. Ang amoy ng kanyang ama ay tila isang kanlungan sa gitna ng nagngangalit na bagyo. 10 taon akong naghintay sa sandaling ito, Isabel. Ang gumaralgal na boses ng general ay nanginginig sa galit at pagmamahal. Akala ko ay tuluyan mo na akong kinalimutan para sa lalaking iyon. Walang sino mang Enriquez ang dapat lumuhod sa putik para lamang sa isang taong hindi marunong rumespeto. Ang bawat luhang ibinuhos mo, Isabel, bawat patak niyan ay may katumbas na kabayaran. Humiwalay ang general sa yakap at tinitigan ng paasa sa mukha ni Maribel. Ang kaniyang mga mata ay biglang nagbago mula sa pagiging isang ama. Ito ay naging isang mandirigma na handang pumatay para sa kaniyang pamilya. Kinuha niya ang telepono sa ibabaw ng mesa at may tinawagan. Gabriel, pumunta ka rito ngayon din. Dalhin mo ang lahat ng kailangan natin para sa isang kaso ng pandarambong at pambubugbog. May kailangan tayong linisin na basura sa lipunang ito. Tumingin muli ang general kay Maribel. Ang kaniyang kamay ay marahang humahaplos sa buhok ng anak. Hindi ka na babalik sa bahay na yon bilang isang biktima, anak. Sa susunod na makita ka nila, makikita nila ang tunay na Maria Isabel Enriquez at sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy ng hayop na yon. Sa gitna ng kaniyang pagod, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa puso ni Maribel. Ang takot na kaniyang daladala kanina ay unti-unting napapalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Alam niyang nagsisimula pa lamang ang laban, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-iisa. Salamat, Papa. Pero ako po ang tatapos sa kanya. Gagamitin ko ang lahat ng itinuro niyo sa akin at ang lahat ng ebidensyang ninakaw ko mula sa kaniyang opisina. Minsan, kailangan mong makita ang sarili mo sa mga mata ng ibang tao para ma-realize na hindi ka pala basura, na hindi ka isang pagkakamali, na dapat ikahiya. Ang kaisipang iyon ay tila isang marahang bulong sa isipan ni Maribel habang nakaupo siya sa loob ng malawak na library ng kaniyang ama. Ang sikat ng araw sa umaga ay sumisilip sa pagitan ng mabibigat na kurtinang pelus, nagbibigay ng liwanag sa mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Suot niya ang isa sa mga lumang damit niya noong dalaga pa siya. Isang asul na bestido na tila nagpapaalala sa kanya na may buhay siya bago naging asawa ni Carlos. Ngunit sa tuwing mahahagi ng kanyang daliri, ang pasa sa kanyang pisngi, mabilis siyang ibinalik ng sakit sa realidad. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naputol ng bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking may tindig na kasing tatag ng mga haligi ng mansyong yon. Suot ang isang plansadong puting polo at salamin na nagbibigay diin sa kaniyang matatalas, ngunit malumanay na mga mata, lumapit si Gabriel. Bit-bit niya ang isang makapal na briefcase na tila naglalaman ng lahat ng sandata na kailangan ni Maribel para sa kaniyang muling pagkabuhay. Maria Isabel, o mas gusto mong tawagin kitang Maribel? Ang tanong ni Gabriel. Ang kaniyang boses ay baritono, malalim, at may dalang kakaibang kapanatagan. Hindi agad nakasagot si Maribel. Tinitigan niya ang lalaking nasa kaniyang harapan. Naalala niya si Gabriel, ang matalinong protege ng kaniyang ama. Ang lalaking noon pa man ay palihim na niyang hinahangaan dahil sa kaniyang paninindigan. Ngunit ngayon,
Sa ilalim ng mga mata ni Gabriel, naramdaman ni Maribel ang isang uri ng hiya. Nahihiya siya dahil nakikita nito ang kaniyang pagkawasak. Isabel na lang ang mahinang sagot niya habang pilit na inaayos ang kaniyang buhok upang itago ang kaniyang pasa. Napansin ni Gabriel ang simpleng pagkilos na yon. Hindi siya umiwas ng tingin, ngunit ang kaniyang mga mata ay saglit na nagningas sa isang uri ng galit na hindi para kay Isabel, kundi para sa taong gumawa niyon sa kaniya. Dahan-dahan niyang inilapag ang briefcase sa mesa at naupo sa tapat ni Isabel. Ang kanyang bawat galaw ay maingat. Tila ba natatakot siyang mabasag ang babaeng nasa harap niya na tila gawa sa marupok na kristal. "I've reviewed the files you sent last night, Isabel. As a CPA myself, I must say, your work is impeccable. Kahit 10 taon kang nawala sa field, hindi nawala ang talas mo." Carlos was sloppy. Inakala niya na dahil housewife ka lang, wala kang kakayahang intindihin ang mga ginagawa niya. Ang sabi ni Gabriel, habang inilalabas ang mga audit sheet na inayos ni Isabel. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Isabel ang isang kislap ng dangal sa kaniyang dibdib. Ang pagkilala ni Gabriel sa kaniyang kakayahan ay tila isang gamot na dahan-dahang humihilom sa kaniyang mga sugat. "Gusto ko siyang pagbayarin, Gabriel. Hindi lang para sa akin, kundi para kay Leah. Kinuha niya ang perang para sa buhay ng anak ko." Ang sabi ni Isabel, ang kaniyang boses ay unti-unting lumalakas. Nawawala ang panginginig. Tumango si Gabriel. Inabot niya ang isang baso ng mainit na kape at inilapit ito kay Isabel. Ang kaniyang mga daliri ay saglit na dumapos sa kamay ni Isabel. Isang hawak na hindi nagmamadali. Isang hawak na puno ng respeto at pangako ng proteksyon. Gagawin natin yan. Pero kailangan nating maging matalino. Carlos is powerful in his own right at alam nating protektado siya ng kaniyang mga koneksyon. But he has one weakness, his arrogance. He thinks you are still under his thumb. Gagamitin natin yon laban sa kanya. Habang nagsasalita si Gabriel, nakita ni Isabel ang dedikasyon sa mga mata nito. Hindi lamang ito trabaho para kay Gabriel, tila may mas malalim itong dahilan kung bakit ganito na lamang ang pagnanais nitong tulungan siya. Ang bawat salita nito ay tila isang baluti na ibinibigay sa kanya, naghahanda sa kanya para sa isang digmaan na hindi gagamitan ng baril, kundi ng katotohanan at katarungan. Habang nagpapaliwanag si Gabriel tungkol sa legal na proseso, napansin niyang nanginginig ang kamay ni Isabel habang hawak ang tasa. Hindi nagsalita si Gabriel. Sa halip ay tumayo siya, kinuha ang isang kumot mula sa sofa at marahang ipinatong ito sa mga balikat ni Isabel. Ang simpleng pagkilos na yon, ang pag-aalaga na hindi humihingi ng kapalit, ay nagpabuhos ng mga luhang kanina pa pinipigilan ni Isabel. Sa pagkakataong ito, hindi ito luhang galing sa sakit, kundi luhang galing sa pasasalamat na sa wakas may nakakakita sa kaniyang paghihirap. Pag-isa. "Isabel," tawag ni Gabriel nang maging kalmado na ang babae. "May isa pa akong kailangang sabihin sa'yo. Carlos is looking for you. He's frantic, but not because he misses you. He realized the documents are missing at may kasama siyang mga tao na hindi natin inaasahan." Napatingin si Isabel kay Gabriel. Ang kanyang puso ay muling bumilis ang pintig. "Sin? Ang iyong biyanan at isang tao mula sa Internal Affairs na matagal nang binabayaran ni Carlos. They are planning to file a counter case against you. Pagnanakaw daw ng mga confidential documents." Ang cliffhanger na ito ay nag-iwan ng isang mabigat na tanong sa hangin. Sa gitna ng pag-asang kaniyang nararamdaman, muling lumitaw ang mga anino ng nakaraan na pilit siyang hinihila pabalik sa dilim. "Akala ko ba ay matapang ka na? Akala ko ba ay tuluyan mo na kaming tatalikuran? Kita mo, sa huli, dito ka rin babagsak sa paanan ko dahil alam mong wala kang silbi sa labas ng bahay na ito. Isang tawag lang ng gutom, tiklop na ang prinsipyo mo." Ang bawat salita ni Carlos ay puno ng panunuya habang nakatingin siya kay Maribel na kasalukuyang nag-aayos ng kaniyang mga gamit sa loob ng kanilang silid.
Nakatayo ang asawa sa pintuan. Ang kaniyang mga braso ay nakakrus sa kaniyang dibdib. Suot ang isang nangiting nagpapahiwatig ng kaniyang tagumpay. Hindi sumagot si Maribel. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas mula sa kaniyang bag ang isang supot ng mga sariwang gulay at karne na binili niya sa palengke bago siya bumalik. Ang mironya ng sitwasyon ay tila isang tinik na nakabaon sa lalamunan ni Maribel, habang ang kaniyang puso ay sumisigaw ng galit at pagkadiri. Ang kaniyang mga kamay ay abala sa paghahanda ng paboritong adobo ni Carlos. Ang pagkaing madalas niyang lutuin tuwing may kailangan siyang hingin o tuwing nais niyang amuhin ang asawa. Ang bawat hiwa ng kutsilyo sa karne ay tila isang simbolo ng kaniyang dahan-dahang pagpirapiraso sa kaniyang sariling dangal para lamang sa isang mas malaking layunin. "Patawarin mo na ako, Carlos," ang mahinang sabi ni Maribel. Ang kaniyang boses ay sadyang ginawang nanginginig at puno ng pagsisisi. "Naging emosyonal lang ako dahil kay Leah. Pero naisip ko, tama ka. Saan nga ba ako pupunta? Sino nga ba ang tatanggap sa isang katulad ko? Pasensya ka na kung nadala ako ng galit ko." Isang malakas at mapagmataas na tawa ang kumawala kay Carlos. Lumapit siya kay Maribel at hinawakan ang kaniyang buhok, isang kilos na tila nagpapakita ng pagmamay-ari kaysa sa pagmamahal. "Ganiyan dapat, Maribel. Matuto kang lumugar. Sige na, lutuin mo na ang pagkain at nagugutom na ako. Pagkatapos niyan, linisin mo ang opisina ko. Masyadong magulo ang mga papel ko dahil sa paghahanap sa mga dokumentong akala ko ay nawawala." Nang makaalis si Carlos, ang mukha ni Maribel na kanina ay puno ng pagsuko ay biglang naging kasing lamig ng yelo. Ang kaniyang mga mata ay lumingon sa direksyon ng opisina ni Carlos. Alam niyang ang kaniyang pagbabalik ay isang mapanganib na laro. Sa ilalim ng kaniyang suot na apron, nakatago ang isang maliit na flash drive na ibinigay ni Gabriel. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang mabigat na pasanin. Habang kumukulo ang adobo sa kalan, mabilis na pumasok si Maribel sa opisina ni Carlos. Ang amoy ng sigarilyo at alak ay nanunuot sa silid. Isang paalala ng korupsyon na nagaganap sa loob ng 4 na sulok na ito. Mabilis niyang binuksan ang laptop ni Carlos. Ang kaniyang mga daliri ay lumilipad sa keyboard sa bilis na tila ba hindi siya tumigil sa pagiging isang accountant sa loob ng 10 taon. Ang kaniyang puso ay pumipintig ng kasing bilis ng isang takbo ng oras. Copying. 45%. 60%. Bawat porsyentong nadadagdag sa screen ay tila isang hakbang palayo sa kaniyang pagiging biktima. Nakita niya ang mga folder na may pamagat na Projects 2024. Mga proyektong kailanman ay hindi na itayo ngunit milyon-milyon ang pondong inilabas. Nakita niya ang mga larawan ni Stella na nakasuot ng mga alahas na sapat na para bayaran ang buong operasyon ni Leah sa Amerika. Ang kaniyang galit ay nag-aapoy, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Biglang tumunog ang sahig sa labas. Ang mabibigat na yabag ni Carlos ay papalapit sa opisina. 70%, 75%, 100%. Mabilis na hinugot ni Maribel ang flash drive at isiniksik ito sa loob ng kaniyang medyas. Saktong bumukas ang pinto at iniluwan nito si Carlos na may hawak na baso ng alak. Tumingin ito ng matalim sa kaniyang asawa na nakatayo sa harap ng bookshelf, hawak ang isang basahan. "Anong ginagawa mo rito?" "Sabi ko linisin mo, hindi ang tumitig sa mga gamit ko." Ang asik ni Carlos, ang kaniyang mga mata ay naniningkit sa suspisya. "Pinupunasan ko lang ang mga alikabok, Carlos. Sabi mo kasi ay magulo." Ang kalmadong sagot ni Maribel, habang ang kaniyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa basahan upang hindi mahalata ang panginginig nito. Lumapit si Carlos sa kaniyang laptop. Idinikit niya ang kaniyang palad sa ibabaw nito. "Bakit mainit ang computer ko? Binuksan mo ba ito?" Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang tali na unti-unting sumasakal kay Maribel. Ang kaniyang hininga
ay tila tumigil, habang ang kanyang utak ay mabilis na nag-iisip ng palusot. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang likuran ay tila isang babala ng panganib na kaniyang kinalalagyan. Ah! Kanina kasi ay may tumunog na alarm. Akala ko ay may kailangang i-charge, kaya chinek ko lang kung nakasaksak. Ang mabilis na sagot ni Maribel. Sabay pakita ng charger na sadyang inilabas niya ng bahagya mula sa saksakan. Tinitigan siya ni Carlos ng matagal. Isang tingin na tila binabasa ang bawat hibla ng kaniyang kasinungalingan. Pagkaraan ng ilang sandali, bumuga ito ng hangin at uminom ng alak. Umalis ka na rito. Ang baho ng amoy ng ulam na niluluto mo, kumakapit sa mga gamit ko. Nang makalabas ng silid, napasandal si Maribel sa pader ng pasilyo. Ang kaniyang buong katawan ay tila nawalan ng lakas, ngunit sa loob ng kaniyang medyas, nararamdaman niya ang bigat ng flash drive, ang susi sa kaniyang kalayaan. Isang gabi na lang, Carlos. Isang gabi na lang ng pagpapanggap. At sisiguraduhin kong hindi mo na muling mararanasan ang init ng isang tahanan. Habang kumakain si Carlos ng nilutong adobo ni Maribel, napansin ng asawa na walang kanin sa pinggan ni Maribel. Bakit hindi ka kumakain? Nagpapakagutom ka na naman ba para magmukhang kawawa? Tanong ni Carlos. Ngumiti lang si Maribel ng tipid. Ang totoo, hindi niya kayang kumain kasabay ang lalaking pumatay sa kanyang dignidad. Ang bawat subo ni Carlos ay tila isang paalala na ang huling hapunan na ito ay ang simula ng kanyang katapusan. Sigurado ka bang kaya mo pa ito, Isabel? Pwede naman nating ipagpabukas ang pag-ayos ng mga dokumento. Mukhang pagod ka na, ang nag-aalalang tanong ni Gabriel habang pinagmamasdan si Maribel na abala sa pag-aayos ng mga papeles sa mesa. Lumipas na ang hating gabi, ngunit ang dalawa ay nananatili pa rin sa loob ng library ng mga Enriquez. Nagtatrabaho ng walang humpay upang pagtibayin ang kasong isasampa laban kay Carlos. Ang malamig na ilaw ng lampara ay nagbibigay ng anino sa kanilang mga mukha, habang ang amoy ng mainit na kape ay nagpapanatili sa kanilang gising. Panahon na para tapusin natin ito, Gabriel. Mariing sabi ni Maribel, bagamat ramdamang pagod sa kanyang tinig. Bawat araw na nananatili ako sa bahay na yon, para akong unti-unting nawawalan ng buhay. Kailangan ko ng wakasan ng lahat para tuluyan kaming makalaya ni Lia. Naintindihan ni Gabriel ang bigat ng pasaning dinadala ni Maribel. Hindi lamang ito isang legal na laban para sa kanya. Ito ay isang laban para sa kaniyang kalayaan, para sa kaniyang dangal, at para sa kinabukasan ng kaniyang anak. Inilipat ni Gabriel ang kaniyang upuan, malapit kay Maribel, at marahang hinawakan ang kamay nito. Ang kanyang hawak ay hindi mahigpit, ngunit sapat na upang iparamdam kay Maribel na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Hindi ka nag-iisa, Isabel, ang sabi ni Gabriel. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. Kasama mo ako sa laban na ito hanggang sa huli. Sa simpleng mga salita na yon, naramdaman ni Maribel ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Sa loob ng 10 taon, palagi siyang nag-iisa sa kanyang mga paghihirap, nagpapanggap na malakas para sa kanyang anak. Ngunit ngayon, sa piling ni Gabriel, hindi na niya kailangang magpanggap pa. Pwede na siyang maging mahina, pwedeng magpakita ng kanyang mga sugat, at alam niyang hindi siya huhusgahan. Salamat, Gabriel, ang sagot ni Maribel. Ang kaniyang boses ay may bahid ng emosyon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Ngumiti si Gabriel at bahagyang pinisil ang kamay ni Maribel. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga ay magkasama nating lalabanan ito. Sa mga sumunod na oras, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang trabaho. Sinuri nila ang bawat dokumento. Tiniyak na walang butas sa kanilang kaso. Sa bawat pahina na kanilang binabasa, mas lalong tumitindi ang kanilang galit kay Carlos sa kaniyang walang pakundangang pagnanakaw, sa kaniyang walang pusong pagtataksil,
at sa kaniyang paglapastangan kay Maribel. Sa madaling araw, nang matapos na nilang ayusin ang lahat ng mga dokumento, lumapit si Gabriel kay Maribel at marahang hinawakan ang kaniyang pisngi. Ang kaniyang mga mata ay puno ng paghanga at pangunawa. Mahusay ang ginawa mo, Isabel. Ang tapang mo ay hindi ka panipaniwala. Naramdaman ni Maribel ang pamumula ng kaniyang mukha sa papuri ni Gabriel. Hindi siya sanay na tumanggap ng ganoong uri ng paghanga. Sa loob ng 10 taon, tanging mga pagpuna at pagmamaliit lamang ang natanggap niya. Ngunit ngayon, sa piling ni Gabriel, naramdaman niyang muli siyang nagiging tao. Unti-unting lumapit ang mukha ni Gabriel kay Maribel. Ang kaniyang hininga ay dumampi sa kaniyang labi. Sa isang iglap, naramdaman ni Maribel ang matinding kuryente na dumaloy sa kaniyang buong katawan. Ngunit bago pa man tuluyang maglapat ang kanilang mga labi, biglang tumunog ang cellphone ni Gabriel. Gabriel de la Merced, ang sagot ni Gabriel sa kabilang linya. Ang kaniyang muka ay biglang sumeryoso. Sige, pupunta na ako dyan. Ibinaba ni Gabriel ang telepono at tumingin kay Maribel nang may paghingi ng paumanhin. Kailangan kong umalis. May problema sa opisina. Pero huwag kang mag-alala. Babalik ako sa lalong madaling panahon. Tumango si Maribel. Naintindihan niya. Hindi pwedeng magtagal ang kanilang sandali. Sa gitna ng kanilang laban, walang puwang para sa pag-ibig. Ngunit bago pa man tuluyang makaalis si Gabriel, tinawag siya ni Maribel. Gabriel, salamat. Ngumiti si Gabriel. Walang anuman, Isabel, para sa'yo. Habang abala si Gabriel sa pag-aayos ng mga papeles, nakita ni Maribel ang isang lumang litrato na nakalagay sa ibabaw ng mesa. Ang litrato ay nagpapakita kay Gabriel noong bata pa siya, nakasuot ng toga sa kaniyang graduation. Sa likod ng litrato ay nakasulat ang isang maikling mensahe. To Isabel, ang tunay na ilaw sa aking madilim na mundo. Sa simpleng mga salita na yon, naintindihan ni Maribel na ang pagmamahal ni Gabriel sa kanya ay matagal na palang nagsimula. Ngunit hindi alam ni Maribel, ang katahimikan sa kanilang laban ay malapit nang matapos. Sa susunod na kabanata, isang mensahe ang darating na magpapabago sa kanilang mga plano. Isang mensahe na magpapahiwatig na ang digmaan ay malapit nang magsimula. Mahiya ka naman sa sarili mo, Maribel. Tignan mo nga iyang suot mo. Parang basahan na pinuna sa sahig. Sa tingin mo ba, gaganahan pa si Carlos na umuwi rito kung ang bubungad sa kanya ay isang babaeng amoy luma at mukhang stressed? No wonder he prefers the comfort of my arms. Ang boses ni Stella ay kasing talas ng isang basag na kristal habang nakatayo ito sa gitna ng sala ni Maribel. Suot niya ang isang matingkad na pulang dress na halos yumakap sa kanyang katawan at bitbit ang isang designer bag na ang halaga ay sapat na para bayaran ang upa ng bahay na ito sa loob ng 1 taon. Ang bango ng kanyang pabango ay masyadong matapang, pilit na nilulunod ang amoy nang nilalabhan ni Maribel sa likuran. Dahan-dahang itinigil ni Maribel ang pagpupunas sa lamesa. Hindi niya kaagad tiningnan si Stella. Sa halip, pinagmasdan niya ang kanyang sariling mga kamay. Magaspang, may mga bakas ng sabon at pagod. Ngunit sa ilalim ng kanyang balat, nararamdaman niya ang kanyang dugo na kumukulo. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa kawalang hiyaan ng babaeng nasa harap niya. Nandito ka ba para lang ituro sa akin kung paano manamit, Stella? O nandito ka para tignan kung gaano kalaki ang perang ninanakaw ni Carlos para lang tustusan ang lifestyle mo? Ang kalmadong tanong ni Maribel. Dahan-dahan siyang humarap at sa pagkakataong ito, hindi niya ibinaba ang kaniyang paningin. Isang mapait na ngiti ang kumawala sa mga labi ni Stella. Inilapag niya ang kaniyang bag sa lumang sofa at nagsimulang maglakad-lakad sa paligid. Tila ba tinitignan ng isang museum ng kahirapan. Ninanakaw? Don't be so bitter, honey. Ibinibigay iyon ni Carlos sa akin dahil deserve ko. At ikaw?
Deserve mong maiwan sa dilim dahil masyado kang martir. Why don't you just sign the annulment papers para naman hindi ka na nagmumukhang kawawa? Annulment? Bahagyang tumawa si Maribel. Isang tawang walang bahid ng saya, kundi puro pait. Stella, masyado ka pang bata para intindihin ang takbo ng batas. Pero bilang isang accountant, hayaan mong bigyan kita ng isang libreng lesson. Ang lahat ng ibinibigay sa iyo ni Carlos, ang kondo, ang kotse, pati na yung bag na hawak mo, ay considered as conjugal property. At ang perang ginamit niya, galing sa pondo na hindi sa kanya. In short, bawat sentimong ginagastos mo ay ebidensya ng kaniyang pagbagsak. Bahagyang namutla si Stella, ngunit mabilis niyang naitago ang takot sa likod ng kaniyang makapal na makeup. You're just bluffing. Carlos is a lieutenant. He is untouchable. Humakbang si Maribel palapit kay Stella. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na para maramdaman ni Stella ang kakaibang aura ni Maribel. Hindi na ito ang mahinang housewife na kaniyang nakilala noon. Untouchable? Stella, ang mga taong nasa taas, mas masakit kapag bumagsak. At kapag nangyari iyon, sa tingin mo ba ay sasamahan kanya sa kulungan? O ikaw ang unang tatakbo palayo, bitbit ang mga alahas na ipinambili niya sa'yo? Walang hiya ka! Sigaw ni Stella. Itinaas niya ang kaniyang kamay para sampalin si Isabel. Ngunit bago pa man dumapo ang kaniyang palad, mabilis na nahawakan ni Maribel ang kaniyang pulso. Ang hawak ni Maribel ay mahigpit, kasing tigas ng kaniyang determinasyon. Huwag na huwag mo akong susubukan sa sarili kong bahay, Stella. Hindi na ako ang babaeng pwede mong apihin. Kung ako sa'yo, mag-iimpake na ako habang may oras pa. Binitiwan ni Maribel ang kamay ni Stella ng may puwersa. Napapaatras ang kabit, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkalito. Mabilis niyang kinuha ang kanyang bag at naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago siya lumabas, lumingon siya ng may masamang tingin. Hindi pa tayo tapos, Maribel. Sisiguraduhin kong sa kalsada ka pupulutin. Ang huling bulyaw ni Stella bago marahas na isara ang pinto. Naiwang mag-isa si Maribel sa sala. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline na dumadaloy sa kanyang sistema. Napaupo siya sa sofa. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Nang makaalis si Stella, napansin ni Maribel ang isang maliit na hair clip na nahulog nito sa sahig. Isang clip na may disenyong pambata. Biglang nanikip ang dibdib ni Maribel. Naalala niya ang clip na yon. Iyon ang clip na matagal nang hinihingi ni Leah, pero sinabi ni Carlos na wala silang pera para bumili. Ang makita ang luho ng kabit, habang ang kanyang anak ay nagtitiis sa maliit na bagay, ay tila isang bagong saksak sa kanyang puso. Kinuha niya ang clip at piniga ito sa kanyang palad hanggang sa bumaon ang talim nito sa kanyang balat. Kaya isang mensahe ang pumasok sa cellphone ni Maribel mula sa isang hindi kilalang numero. May iba pa siyang itinatago, Isabel. Hindi lang ikaw ang niloloko niya. Tignan mo ang bank account na may code na L22. Doon mo makikita ang tunay na demonyo. Napako ang tingin ni Maribel sa screen. Sino ang nagpadala nito at ano ang ibig sabihin ng L22? Ang bagong misteryong ito ay tila isang panibagong pinto na bubukas patungo sa mas madilim pang katotohanan. Isang gabi na lang, Maribel. Matapos ang selebrasyong ito, opisyal na akong itatalaga bilang chief. At ikaw, bilang asawa ko, mananatili ka sa sulok. Tagapalakpak sa bawat tagumpay ko habang suot ang pinakamurang bestidong mahahanap mo. Huwag mo akong ipapahiya sa harap ng mga matataas na opisyal. Ang boses ni Carlos ay puno ng pagmamayabang habang tinitignan niya ang kaniyang sarili sa salamin. Isinusukat niya ang kaniyang bagong tuxedo na tila ba ito ay isang baluti ng katarungan sa halip na isang kasuotang binili mula sa nakaw na yaman. Nakaluhod si Maribel sa paanan nito. Marahang pinapahira ng shoe polish ang kaniyang mga sapatos hanggang sa kumislap ang mga ito. Ang bawat pahid ng kaniyang kamay ay may kasamang panalangin, hindi para sa tagumpay ng asawa,
kundi para sa katarungang matagal nang ipinagkait sa kanya. Sa kabilang bahagi ng sala, abala si Doña Carmen sa pakikipag-usap sa telepono. Ipinagsisigawan sa buong kapitbahayan ang nalalapit na pag-akyat sa trono ng kaniyang anak. Ang bawat halakhak ng matanda ay tila isang tinik na bumaon sa puso ni Maribel. Ang mironya ng lahat ng ito ay hindi nawawala sa kanya. Ang kaniyang pagpapakumbaba sa harap ng kaniyang mga kaaway ay ang huling sangkap na kailangan para sa kaniyang bitag. Nang makaalis si Carlos para sa huling rehearsal ng programa, mabilis na tumayo si Maribel. Inalis niya ang kaniyang apron at kinuha ang kaniyang cellphone mula sa lihim na bulsa ng kaniyang duster. Isang mensahe mula kay Gabriel ang bumulaga sa kanya. Isabel, nakuha na namin ang koneksyon ng L22. Hindi lang ito account para sa luho ni Stella. Ito ang ginamit niyang laundry account para itago ang mga kickback mula sa mga pekeng proyektong pang-imprastruktura. At ang mas masakit, ginamit niya ang pangalan ni Leah bilang primary beneficiary ng account na ito. Ginawa niyang sangkot ang bata sa kanyang krimen. Ang mundo ni Maribel ay tila sandaling huminto sa pag-ikot. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binabasa ang bawat salita. Hindi sapat na ninakawan ni Carlos ang kanilang anak ng pagkakataong gumaling. Ginamit pa niya ang kawalang malay ni Leah para protektahan ang kaniyang sarili. Ang bawat tibok ng puso ni Maribel ay tila isang babala. Ang galit na kaniyang kinikimkim ay handa nang sumabog. Handa na ang lahat, Isabel. Ang dugtong na mensahe ni Gabriel. Ang imbitasyon para sa special guest ay naipadala na. Ang iyong ama ay darating kasama ang kanyang mga tauhan. Pero ang pinakamahalagang armas ay ang audit report na hawak mo. Sigurado ka bang kaya mo itong harapin bukas? Huminga ng malalim si Isabel. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan ang langit ay unti-unting dumidilim, nagbabadya ng isang malakas na unos. Kailangang matapos na ito, Gabriel, para kay Leah. Sa mga sumunod na oras, naging kasing bilis ng kidlat ang mga kilos ni Maribel. Sa tulong ni Gabriel, naisaayos ang lahat ng teknikal na aspeto para sa gabi ng parangal. Bawat slide ng presentation, bawat bank statement, at bawat audio recording ng pakikipag-usap ni Carlos kay Stella ay nakahanda na sa isang encrypted file. Sa gitna ng kaniyang paghahanda, pumasok si Leah sa silid, bit-bit ang kaniyang lumang manika. Ang maputlang mukha ng bata at ang kaniyang mahinang paghinga ay sapat na paalala kung bakit hindi pwedeng mabigo si Maribel. Mama, aalis ka po ba bukas? Isasama mo po ba ako? Ang mahinang tanong ni Leah. Lumuhod si Maribel at niyakap ng mahigpit ang kaniyang anak. Ang amoy ng bata, amoy ng sanggol at gamot, ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang sandata. Bukas, baby. Bukas ay magiging malaya na tayo. Magiging maayos na ang lahat. Pangako yan ni Mama. Nang gabi ring iyon, isang itim na envelope ang dumating sa bahay ni na Carlos. Walang pangalan ng nagpadala. Tanging isang gintong selyo lamang na may tatak ng opisina ng general. Sino ang nagpadala nito? Tanong ni Doña Carmen habang iniabot ang sobre kay Carlos na kapakarating lang. Binuksan ni Carlos ang sobre. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng mabasa ang nakasulat. The Auditor of Truth will attend your coronation. Be prepared to account for everything. Isang malamig na pawis ang gumapang sa likuran ni Carlos. Tumingin siya kay Maribel na kasalukuyang tahimik na nagliligpit ng mga pinagkainan. Ang kaniyang suspisya ay muling nag-alab, ngunit mabilis itong napawi ng kaniyang sariling kayabangan. Isang pananakot mula sa mga naiinggit sa akin, ang kampanteng sabi ni Carlos, sabay tapon ng sobre sa basurahan. Walang makakapigil sa akin bukas, kahit sino pa ang dumating. Ngunit sa ilalim ng lamesa, ang mga kamay ni Maribel ay nakakuyom ng mahigpit. Ang lambat ay nakalatag na, at bukas,
Sa gitna ng kislap ng mga ilaw at tunog ng palakpakan, ang halimaw ay tuluyan ng mahuhuli. Habang tulog na ang lahat, pumasok si Maribel sa kanyang maliit na taguan at inilabas ang kanyang kaisa-isang hiyas, isang pares ng hikaw na pagmamay-ari ng kanyang namayapang ina. Ito ang huling bagay na hindi niya ibinenta noong mga panahong wala silang makain dahil ito ang kanyang koneksyon sa kanyang pagiging isang Enriquez. Isinuot niya ang mga ito sa harap ng salamin. Sa dilim, ang kinang ng mga hikaw ay tila mga bituin na nagbibigay ng liwanag sa kanyang desisyon. Hindi na siya ang asawa ni Carlos. Siya na muli ang anak ng general. O, Isabel, sa tingin mo ba ay nababawasan ang halaga ng isang brilyante kapag ito ay nabaon sa putik? Hindi, Isabel. Huhugasan mo lang ito at muli itong kikinang ng higit pa sa dati. Iyan ang nakikita ko sa iyo. Ang boses ni Gabriel ay tila isang banayad na himig na humahaplos sa naguguluhang isipan ni Maribel. Nakatayo silang dalawa sa balkonahe ng mansyon ng mga Enriquez, malayo sa ingay ng lungsod at sa laso ng tahanan ni Carlos. Ang malamig na simoy ng hangin sa madaling araw ay nagdadala ng amoy ng mga sariwang bulaklak ng jasmine, isang halimuyak na tila naglilinis sa kanyang pagkatao mula sa amoy ng bawang at kawalang pag-asa. Dahan-dahang itinuon ni Maribel ang kanyang paningin sa malawak na hardin. Ang bawat dahon na gumagalaw sa hangin ay tila bumubulong ng kalayaan. Sa tabi niya, nararamdaman niya ang presensya ni Gabriel, isang presensya na hindi humihingi, hindi nanunumbat, at hindi nangingibabaw. Sa loob ng 10 taon, nakalimutan na ni Maribel kung paano ang ituring na isang reyna, kung paano ang tratuhin ng may paggalang. Minsan natatakot ako, Gabriel. Ang mahinang pag-amin ni Isabel, ang kaniyang mga daliri ay marahang humahawak sa malamig na rehas ng balkonahe. Natatakot ako na baka kapag natapos na ang lahat ng ito, wala nang matira sa akin. Baka ang Maria Isabel na kilala niyo noon ay tuluyan ng nilamon ng dilim ng nakaraang dekada. Humakbang palapit si Gabriel. Hindi siya nag-atubiling hubarin ang kanyang suot na coat at marahang ipinatong ito sa mga balikat ni Isabel. Ang init ng kanyang kasuotan ay tila isang yakap na matagal nang ipinagkait ni Maribel sa kanyang sarili. Ang bawat hibla ng tela ay amoy kape at isang uri ng pabango na nagbibigay ng kapanatagan. Amoy ng isang lalaking may paninindigan. Ang mga peklat mo, Isabel, ay hindi tanda ng iyong pagkatalo. Iyan ang mga medalya ng iyong pakikipaglaban, ang seryosong sabi ni Gabriel. Inabot niya ang kamay ni Isabel at marahang pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Ang kaniyang hawak ay matatag, tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Tomorrow, the world will see the woman I see now. Matapang, matalino, at higit sa lahat, karapat-dapat na mahalin. Napatingin si Isabel sa mga mata ni Gabriel. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang isang katotohanang hindi niya inaasahan, isang paghanga na hindi lamang base sa awa, kundi sa isang malalim at matagal nang itinatagong pagsuyo. Ang kaniyang puso, na tila naging bato na sa loob ng maraming taon, ay muling naramdaman ang isang pintig na punong-puno ng pag-asa. Bakit, Gabriel? Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito para sa akin? Ang tanong ni Isabel. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa emosyon. Bahagyang ngumiti si Gabriel, isang nangiting tila nagpapaliwanag ng lahat ng kaniyang mga sakripisyo. Dahil 10 taon akong naghintay na bumalik ang babaeng kumuha ng puso ko noong kolehiyo pa lang tayo. At ngayon, na nandito ka na muli, hinding-hindi na kita hahayaang mawala o masaktan muli. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, unti-unting inilapit ni Gabriel ang kaniyang mukha sa noo ni Isabel. Ipinatong niya ang kaniyang labi, doon ng matagal. Isang halik na tila isang sumpa ng katapatan at proteksyon. Walang pagnanasa, kundi puro respeto at pag-aalaga. Ipinikit ni Isabel ang kaniyang mga mata.
Hinahayaang ang init ng sandaling iyon ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng ilang minuto, nawala ang takot, nawala ang galit, at tila naging paraiso ang mundong dati ay impyerno. Habang nakasandal si Isabel sa balikat ni Gabriel, napansin niya ang isang maliit na bituin na mas maliwanag kaysa sa iba. Iyan si Leah, bulong ni Isabel. Siya ang dahilan kung bakit ako nakatayo rito. Kinuha ni Gabriel ang kamay ni Isabel at hinalikan ang bawat daliri nito. At bukas, Isabel, ibibigay natin kay Leah ang langit na ipinagkait sa kanya. Magiging maayos ang lahat. Ang simpleng pag-ako ni Gabriel sa kinabukasan ng kanyang anak ang tuluyang nagpabagsak sa baluti ni Isabel. Dati, ngunit ang katahimikan ng paraisong ito ay panandalian lamang. Nang bumalik si Isabel sa kanyang silid, nakita niya ang isang hindi inaasahang bagay sa ibabaw ng kanyang unan, isang itim na rosas na may kasamang sulat. Akala mo ba ay ligtas ka na sa loob ng mansyong yan? Alam ko ang lahat, Isabel. Magkita tayo bukas sa party. I'll make sure your father watches you fall again. Ang sulat ay walang pirma. Ngunit ang amoy ng sigarilyo na nakakapit sa papel ay sapat na para malaman niya kung kanino ito galing. Ang panganib ay hindi na lamang nasa labas. Pumasok na ito sa loob ng kaniyang kuta. Ang tiwala ay parang isang mamahaling florera, Isabel. Kapag nabasag na, kahit anong pandikit ang gamitin mo, laging mananatili ang mga lamat. At ang lamat na iniwan ni Carlos ay hindi lang sugat sa puso mo, kundi isang bitag na dahan-dahang sumasakal sa buong pagkatao mo. Ang boses ni Gabriel ay seryoso habang tinititigan niya ang itim na rosas at ang sulat na nakalatag sa mesa. Ang katahimikan sa loob ng library ay tila isang mabigat na kumot, puno ng pangamba at nagbabadyang panganib. Ang kislap ng liwanag mula sa computer screen ay nagbibigay ng kakaibang anino sa mukha ni Isabel. Isang mukha na ngayon ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng isang malamig na kalkulasyon. Hindi lang niya ako gustong saktan, Gabriel. Ang mahinang sabi ni Isabel, ang kaniyang mga daliri ay marahang humahaplos sa gilid ng itim na rosas. Gusto niya akong gawing panakip butas sa lahat ng dumi niya. Look at this. Iniharap ni Isabel ang monitor kay Gabriel. Sa loob ng encrypted folder na L-22, may isang subfolder na hindi nila napansin noong una. Ito ay may pamagat na MIE Holdings, Maria Isabel Enriquez Holdings. Bulong ni Gabriel, ang kaniyang mga mata ay nanliit sa galit. Ginamit niya ang buong pangalan mo para magtayo ng isang shell company. Ang lahat ng nakaw na pera, mula sa mga ghost projects, ang lahat ng kickbacks, lahat iyon ay dumadaloy sa kumpanyang ito na nakapangalan sa iyo. Naramdaman ni Isabel ang isang matinding pait sa kaniyang lalamunan. Hindi lang pala siya pinagtaksilan bilang asawa. Binalak din siyang gawing kriminal ni Carlos sa loob ng 10 taon ng kanilang pagsasama habang siya ay abala sa pag-aalaga kay Leah at pagtitipid sa bawat sentimo. Abala naman si Carlos sa pagpepeke ng kaniyang pirma sa mga dokumentong legal. Ginawa siyang kalasag ni Carlos bago pa man mangyari ang anumang investigasyon. He planned this from the very beginning, Gabriel. Ang sabi ni Isabel, ang kaniyang boses ay kasing talim ng isang labaha. Inakala niya na dahil wala akong koneksyon sa labas, dahil tinalikuran ko ang pamilya ko, wala akong paraan para malaman ang lahat ng ito. He thought I was just a ghost in his house. Tumayo si Gabriel at lumapit sa likuran ni Isabel. Ipinatong niya ang kaniyang mga kamay sa mga balikat nito, isang kilos na nagbibigay ng lakas at katiyakan. But he forgot one thing, Isabel. Ghosts can haunt. At sa pagkakataong ito, ikaw ang magiging multo na kikitil sa kaniyang karera. Mabilis na nag-type si Gabriel sa keyboard. Nakuha na natin ang huling piraso. I have the digital trail ng mga transfers mula sa pampublikong pondo patungo sa account ng MIE Holdings at ang ebidensya na ang mga pirma mo ay peke. Isang forensic audit na ginawa ko kagabi.
All we need now is the stage. Humarap si Isabel kay Gabriel. The stage is set, Gabriel. Bukas, sa gabing parangal niya, hindi lang ako basta dadalo bilang asawa niya. I will be the auditor who will present his final statement. Tumayo si Isabel at tahimik na lumapit sa malaking salamin sa dulo ng silid. Mariin niyang tinitigan ang sariling refleksyon. Wala na roon ang babaeng puno ng lungkot. Ang suot niyang puting damit ay wariing nagsilbing baluti, matibay at walang bahid ng kahinaan. Inabot niya ang gunting sa ibabaw ng mesa. Walang pag-alinlangan, dahan-dahan niyang ginupit ang mahaba niyang buhok hanggang umabot sa balikat. Sa bawat hiblang nalalaglag, tila isa-isa niyang pinuputol ang mga tanikala ng nakaraan. Ang lahat ng nagdikit sa kanya kay Carlos, ngayon ay tuluyan na niyang pinakakawalan. Isabel, tawag ni Gabriel. Ang kaniyang boses ay puno ng paghanga habang pinagmamasdan ang pagbabago ng babae. May isang bagay pa. Ang taong nag-iwan ng rosas na ito sa unan mo. Nalaman na namin kung sino. It's one of the house staff na binayaran ni Carlos. Pero huwag kang mag-alala. Nailayo na siya ng mga tauhan ng general. Ngumiti ng tipid si Isabel. Hayaan mo siya, Gabriel. Hayaan mong isipin ni Carlos na natatakot ako. Hayaan mong isipin niyang kontrolado pa rin niya ang sitwasyon. Ang pinakamasarap na higanti ay ang higanting dumarating sa sandaling akala ng kalaban ay siya na ang nanalo. Sa labas, ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas. Lumilikha ng isang malungkot na tunog sa pagitan ng mga puno. Ang bawat kaluskos ng dahon ay tila isang babala. Ang gabi ay malalim na at bukas, sa kislap ng mga kristal na chandelier at tunog ng marangyang musika, ang katotohanan ay sasabog na parang isang bombang matagal nang nakatanim. Bago matapos ang gabi, pumasok si Isabel sa silid ni Leah. Mahimbing na natutulog ang bata. Ang maliit na dibdib nito ay marahang tumataas at bumababa. Hinaplos ni Isabel ang pisngi ng anak at bumulong, "Bukas, baby, hindi na tayo magtatago. Bukas, ibabalik ko ang pangalang dapat ay ipinagmamalaki mo." Sa bawat himaymay ng kaniyang puso, naramdaman ni Isabel ang isang uri ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang inang handang sunugin ang mundo para sa kaligtasan ng kaniyang anak. Inabot ni Gabriel kay Isabel ang isang maliit na box. Sa loob nito ay ang isang pares ng pulang sapatos na may matutulis na takong. "Para sa iyong huling hakbang, patungo sa kalayaan," ang sabi ni Gabriel. Tumingin si Isabel sa mga sapatos. Kulay dugo, kulay ng tagumpay. "Salamat, Gabriel. Sisiguraduhin kong bawat tunog ng takong na ito bukas ay magpapaalala kay Carlos ng bawat luhang ibinuhos ko." Sa likod ng bawat matagumpay na lalaki ay isang tapat at mapagkumbabang asawa. "Maribel, sinta ko, tumayo ka at magpakita sa kanila. Ang tagumpay na ito ay para sa iyo dahil sa pananatili mo sa kusina habang ako ay nasa labas at nagsisilbi sa bayan." Ang bawat salita ni Carlos ay sinalubong ng malakas na palakpakan sa loob ng engranding ballroom ng Manila Hotel. Ang kislap ng mga kristal na chandelier ay tila nakikipagpaligsahan sa kinang ng mga medalya sa kanyang dibdib. Nakatayo si Carlos sa entablado, puno ng kayabangan, habang ang kanyang ina na si Doña Carmen ay halos maiyak sa tuwa sa harapang hilera. Sa isang madilim na sulok, nakita ni Maribel si Stella na nakasuot ng mamahaling perlas at may mapanuyang ngiti sa mga labi. Tila ba ipinagmamalaki na siya ang tunay na reyna sa puso ng lalaking pinararangalan. Dahan-dahang tumayo si Maribel mula sa pinakahuling lamesa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang basahang asawa na inaasahan nilang makita. Ang bawat pagtama ng kaniyang pulang takong sa makinis na sahig ay lumilikha ng isang mabigat na ritmo, isang tunog na tila isang hatol na dahan-dahang lumalapit sa entablado. Ang kaniyang suot na pulang bestido
ay tila isang nag-aapoy na bandila sa gitna ng karagatan ng mga taong nakasuot ng itim at puti. Ang kanyang buhok na ngayoy maikli at maayos ay nagpapakita ng kanyang matalas na muka at ang kanyang mga mata na tila mga baga na handang tumupok. Biglang tumahimik ang buong bulwagan. Ang mga bulong-bulungan ay tila hangin na mabilis na kumalat. Sino siya? Yan ba ang asawa ni Carlos? Bakit tila ibang tao ang nakikita ko? Umakyat si Maribel sa entablado nang may dangal na hindi kayang bayaran ng anumang yaman. Huminto siya sa tapat ni Carlos na ngayoy halatang nabigla at hindi makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at ang kanyang mukha ay unti-unting namutla sa ilalim ng mga spotlight. Salamat sa iyong mga salita, Carlos. Ang panimula ni Maribel, ang kanyang boses, ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom sa pamamagitan ng mikropono. Ngunit bilang iyong asawa at bilang isang certified public accountant, nais ko ring magbigay ng aking sariling ulat sa iyong mga sakripisyo. Isang mabilis na tango ang ibinigay ni Maribel sa direksyon ni Gabriel na kasalukuyang nasa control booth. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likuran ni Carlos na dapat ay magpapakita ng kanyang mga larawan bilang bayani ay nagbago. Lumabas doon ang mga dokumento ng MIE Holdings. Ang mga bank transfers, ang mga listahan ng mga ghost employees, at ang mga audit trails na nagpapatunay ng bilyon-bilyong pisong ninakaw mula sa kaban ng bayan. Ang nakikita nyo sa screen ay ang tunay na mukha ng tagumpay ni Carlos, ang malamig na dugtong ni Maribel, habang itinuturo ang mga dokumentong may kaniyang pekeng pirma. Isang imperyong binuo sa pagnanakaw, hindi lamang ng pera, kundi pati na rin ng buhay ng kaniyang sariling anak. Ninakawan niya si Leah ng pagkakataong gumaling para lamang tustusan ang marangyang buhay ng kaniyang kirida na si Stella, na narito rin sa ating harapan. Ang bulwagan ay napuno ng kaguluhan. Ang mga opisyal ay nagbulungan at si Doña Carmen ay tila nawalan ng malay sa kaniyang kinauupuan. Si Stella ay mabilis na nagtakip ng muka at nagtangkang lumabas. Ngunit hinarangan siya ng mga gwardiya sa pinto. "Walang hiya ka, Maribel! Pagsisisihan mo ito!" Ang sigaw ni Carlos, tangkang susugurin si Maribel. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang mabigat na tunog ng mga sapatos na pangmilitar ang narinig mula sa entrada. Pumasok si General Enriquez kasama ang isang pangkat ng mga sundalo at mga ahente mula sa Internal Affairs. Ang kanyang tindig ay kasing matatag ng isang pader at ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Carlos nang may matinding puot. "Bitawan mo ang aking anak, Carlos." Ang utos ng general, ang boses niya ay tila kulog na yumanig sa buong silid. Tumigil si Carlos. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. "Hey, General Enriquez, anong ibig ninyong sabihin?" Lumapit ang general kay Maribel at inakbayan ito ng may pagmamalaki sa harap ng lahat. "Ang babaeng tinawag mong walang kwenta, ang babaeng itinuring mong alila, ay ang kaisa-isang anak ng pamilya, Enriquez. At ang bawat sentimong ninakaw mo, ang bawat pasang iniwan mo sa kaniyang balat, ay babayaran mo sa loob ng rehas." Lumapit si Gabriel mula sa gilid, dala ang isang warrant of arrest. Ang kaniyang tingin kay Maribel ay puno ng paghanga at pag-ibig. Inabot niya ang mga posas at sa harap ng lahat ng matataas na tao sa lipunan, kinandado ang mga kamay ni Carlos. Ang tunog ng metal na naglalapat ay tila musika sa pandinig ni Maribel, ang tunog ng kaniyang ganap na kalayaan. Tumingin si Maribel kay Carlos sa huling pagkakataon. Ang lalaking dati ay kaniyang sinasamba ay isa na lamang maliit at kaawa-awang nilalang sa gitna ng kahihiyan. "Sabi mo, Carlos, isang pirma mo lang ay wala na akong matitira. Ngayon, tignan mo kung anong iniwan sa'yo ng sarili mong mga pirma." Habang hinihila si Carlos palabas ng ballroom sa gitna ng hiyawan at pangungutya ng mga tao, naiwan si Maribel na nakatayo sa entablado.
Ang bigat na kaniyang dinala sa loob ng 10 taon ay tila dahan-dahang lumilipad palayo. Lumapit sa kanya si Gabriel at hinawakan ng kaniyang kamay. Isang hawak na nagpapahiwatig na tapos na ang dilim at oras na para sa isang bagong umaga. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Maribel ang kaniyang ama na may luha sa mga mata. Lumapit ang general at kinuha ang kaniyang kamay. Inilapat ito sa kaniyang pisngi bilang tanda ng paghingi ng tawad sa mga taong nawala. "Welcome home, Maria Isabel," ang bulong ng ama. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maribel na hindi lang niya nakuha ang kaniyang higanti, kundi muli niyang nahanap ang kaniyang tunay na tahanan. Ngunit habang inilalabas si Carlos, lumingon ito nang may huling tingin ng kasamaan. "Akala mo ba ay tapos na ito, Isabel? Hindi mo alam kung anong pinasok mo. Hindi lang ako ang mawawala sa iyo." Ang huling banta na ito ay nag-iwan ng isang malamig na takot sa puso ni Maribel. Saan nanggagaling ang kumpiyansa ni Carlos? Mayroon pa ba siyang hindi alam na alas? Paano? Paano ka naging anak ng general? Hindi. Hindi ito totoo. Ikaw ay isang hamak na pulubi. Isang walang kwentang asawa na pinagbigyan lang ng anak ko. Bumangon ka riyan, Carlos. Sabihin mo sa kanila na kasinungalingan ang lahat ng ito. Ang boses ni Doña Carmen ay humahagulgol sa loob ng istasyon ng pulisya habang pilit nitong niyuyugyog ang rehas ng selda. Ang kaniyang dating mapagmataas na tindig ay ngayoy baluktot na sa takot at kahihiyan. Sa loob ng selda, nakaupo si Carlos. Ang kanyang mukha ay namamaga at puno ng luha. Ang uniforme niyang dating pinagmamalaki ay ngayoy gusot na at walang kinang. Ang kanyang mga mata ay blangko, tila nawalan na ng kaluluwa. Nakatayo si Maribel sa labas ng selda, kasama si Gabriel at ang kanyang ama. Ang mga mata niya ay walang bahid ng pagkasuklam, kundi tanging awa na lamang. Ang babaeng minsan ay kanyang biyenan, ang babaeng umapi sa kanya ay ngayoy isang kaawa-awang nilalang na humaharap sa bagsik ng batas. "Mama, huwag na po kayong magkaila," ang malungkot na sabi ni Maribel. "Ang lahat ng ebidensya ay narito. Ang perang ninakaw ni Carlos, ang mga ari-ari ang ipinangalan sa akin at kay Stella ang mga ghost employees. Lahat ng yan ay nagpapatunay na kasabwat kayo. Ang sabi ng Internal Affairs, may sarili rin kayong bank account na pinapasukan ng pera mula sa mga suhol ni Carlos, pati ang pagpapagamit nyo sa pangalan ni Leah para sa fraudulent activities." Isang malakas na sampal ang lumapag sa mukha ni Maribel. Hindi ito galing kay Doña Carmen, kundi kay Stella, na biglang sumulpot mula sa likuran ng mga pulis. Ang kaniyang mukha ay puno ng galit at panginginig. "Ahas, dahil sa'yo nawala sa akin ang lahat. Ang kondo ko, ang kotse ko, pati ang reputasyon ko. Hindi ko hahayaan na ikaw lang ang masaya." Ngunit bago pa man makapagsalita si Maribel, mabilis na hinarang ni Gabriel si Stella. "Miss Stella, sa bawat salitang binibitiwan mo, mas lalo mong nilulubog ang sarili mo. Hindi ka basta-basta makakalabas dito. Ang lahat ng nakuhang ari-arian mo mula kay Carlos ay kailangan mong ipaliwanag." Napatingin si Stella kay Carlos sa loob ng selda. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang Carlos na kaniyang minahal. Ito ay isang talunan, isang kriminal. Ang kanyang pagmamahal ay biglang napalitan ng pagkasuklam. "Wala kang silbi, Carlos. Pati ako. Idinamay mo sa mga kalokohan mo. Sabi mo, ligtas ako. Walang hiya ka." Nagsimulang magmurahan ang magkasintahan sa loob ng presinto. Ang bawat salita ay nagpapakita ng kanilang pagbagsak. Ang general, na tahimik lamang na nanonood, ay lumapit kay Maribel at marahang hinaplos ang kanyang likuran. "Tapos na ang lahat, anak. Hindi mo na kailangan pang saksihan ang pagbagsak ng mga halimaw na yan." Ngunit hindi kumibo si Maribel. Sa halip, tumingin siya kay Carlos sa loob ng selda. Ang dating matigas na lieutenant ay ngayoy isang duwag na umiiyak. Ang kanyang mga pangarap
ay nawala na sa isang iglap. Sa kanyang mga mata, nakita ni Maribel ang huling sulyap ng lalaking minsan niyang minahal. Isang lalaking ginawa ang lahat para lamang baliwalain ang kaniyang pag-ibig. Carlos, ang mahinang tawag ni Maribel, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng kaguluhan. Tumunghay si Carlos, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Akala mo ba ay ikaw lang ang mawawala sa akin? Ang dugtong ni Maribel, ang kaniyang boses ay puno ng pait. Ang pinakamasakit sa lahat, Carlos, ay hindi ang pagkawala mo. Ang pinakamasakit ay ang mawala ang tiwala ko sa pag-ibig dahil sa'yo. Ngunit ngayon, malaya na ako at sisiguraduhin kong wala nang ibang babae ang maiiwan sa dilim na iniwan mo sa akin. Tumayo si Carlos at lumapit sa rehas. Ang kanyang mga mata ay namula sa galit. Hindi pa tayo tapos, Isabel. Hindi pa. Hindi mo alam kung anong pinasok mo. May isa pa akong itinatago na magpapabagsak sa'yo. Ngunit bago pa man makapagsalita si Maribel, mabilis na dumating ang mga pulis at pinakalma si Carlos. Ang kaniyang mga sigaw ay unti-unting lumayo at ang katahimikan sa loob ng presinto ay tila isang bagong simula. Nang matapos ang lahat at habang nakikipag-usap ang general sa mga opisyal, lumapit si Lia kay Maribel. May hawak ang bata na isang lumang panyo na may burdang Isabel. Mama, bakit po umiiyak si Tita Stella at Daddy? Tanong ni Lia, ang kanyang mga mata ay puno ng inosente. Yumakap si Maribel sa kanyang anak at hinalikan ang buhok nito. Kasi po, Lia, dumating na ang hustisya. At ngayong dumating na yon, pwede na tayong maging masaya. Ang panyo na ito, anak, ay tatandaang simbolo ng pagbabago. Tumingin si Maribel kay Gabriel. Ang kaniyang puso ay puno ng pasasalamat. Ngunit ang huling banta ni Carlos ay tila isang maitim na anino na nananatili sa kaniyang isipan. Ano pa ang itinatago ni Carlos? Mayroon pa ba siyang hindi alam? Ang katanungang ito ay nagbigay ng bagong takot at pagdududa sa kaniyang puso. Minsan, ang pinakamahirap na bahagi ng paglaya ay hindi ang paglabas sa rehas ng nakaraan, kundi ang pagpapatawad sa sarili dahil sa pananatili ng matagal sa loob nito. Ang kaisipang iyon ay tila isang banayad na haplos sa isipan ni Maribel habang nakatayo siya sa hardin ng ospital. Ang sariwang hangin ng umaga ay nagdadala ng amoy ng bagong tabas na damo at ang malinis na samyo ng pag-asa. Sa loob ng silid na kaniyang tinatanaw mula sa malayo, mahimbing na natutulog si Lia. Sa wakas, matapos ang mahabang panahon ng pagtitiis at pananalangin, naging matagumpay ang operasyon sa puso ng kaniyang anak. Ang bawat tibok ng puso ni Lia ngayon ay hindi na isang kaba, kundi isang himig ng bagong buhay. Dahan-dahang hinaplos ni Maribel ang kaniyang dibdib. Wala na ang mabigat na pasaning tila sumasakal sa kanya sa loob ng 10 taon. Ang bawat luhang ibinuhos niya ay tila naging hamog na nagpalago sa kaniyang bagong pagkatao. Sa tabi niya, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya, ang init na nagmumula sa lalaking hindi kailanman bumitaw sa kaniyang kamay sa gitna ng pinakamadilim na bahagi ng kaniyang laban. Isabel, ang mahinang tawag ni Gabriel. Ang kaniyang boses ay punong-puno ng lambing, tila isang kumot na bumabalot sa kaniyang pagod na kaluluwa. Ligtas na si Lia, at ligtas ka na rin. Tapos na ang gabi, Isabel. Sumisikat na ang araw. Humarap si Isabel kay Gabriel. Sa ilalim ng liwanag ng umaga, nakita niya ang kaniyang sariling refleksyon sa mga mata ng lalaki. Hindi na ang basahang asawa, kundi isang babaeng buo, matatag, at karapat-dapat na mahalin. Inabot ni Gabriel ang kaniyang kamay, at marahang pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Ang kaniyang hawak ay hindi nagmamadali, kundi isang pangako ng pananatili. Salamat, Gabriel, sa lahat. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang buhay na ito nang wala ka. Ang tapat na pag-amin ni Isabel. Ngumiti si Gabriel,
Isang ngiting tila nagbibigay ng liwanag sa buong paligid. Hindi mo kailangang mag-isip kung paano sisimulan, Isabel, dahil magkasama nating bubuuin ang bawat pahina nito. This is your rebirth at karangalan ko na maging bahagi nito. Habang naglalakad silang dalawa pabalik sa loob ng ospital, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Ang huling banta ni Carlos, ang sinasabi niyang huling alas, ay isa lamang palang desperadong pagtatangka na manakit. Ang mga dokumentong sinasabi niyang magpapabagsak kay Isabel ay napatunayang gawa-gawa lamang, isang huling kasinungalingan ng isang lalaking hindi matanggap ang kaniyang pagkatalo. Sa loob ng bilangguan, naiwan si Carlos na nag-iisa, kinakain ng sariling galit at pagsisisi, habang ang kanyang ina na si Doña Carmen ay tuluyan ng tinalikuran ng lahat ng kanyang mga kakilala. Napahinto si Isabel sa tapat ng bintana ng hallway. Nakita niya ang mga ibon na malayang lumilipad sa asul na kalangitan. Ang kanyang puso ay napuno ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Nahanap na niya ang kanyang tunay na halaga. Nahanap na niya ang katarungan. At higit sa lahat, nahanap na niya ang kanyang sarili. Isabel, tawag muli ni Gabriel, sabay abot ng isang maliit na box. Hindi ito galing sa general, galing ito sa akin. Binuksan ni Isabel ang box. Sa loob nito ay ang isang gintong susi, ang susi ng isang bagong opisina, ang kaniyang sariling audit firm na matagal na niyang pinapangarap. Ang bawat detalye ng susi ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Tila isang simbolo ng kaniyang muling pag-akyat sa kaniyang propesyon. Para sa iyong kinabukasan, Maria Isabel Enriquez, CPA, ang sabi ni Gabriel nang may pagmamalaki. Hindi napigilan ni Isabel ang pag-agos ng mga luha ng katuwaan. Niyakap niya ng mahigpit si Gabriel, isinasandal ang kaniyang ulo sa dibdib nito. Ang tunog ng tibok ng puso ni Gabriel ay tila isang pangako. Isang pangako na sa pagkakataong ito, ang kaniyang pag-ibig ay hindi na magiging isang lason, kundi isang lunas. Nang magising si Leah, ang unang hinanap niya ay ang kaniyang mama. Lumapit si Isabel at hinalikan ng noo ng anak. Mama, ang bilis na po ng tibok ng puso ko. Hindi na po ako nahihirapan huminga, ang masayang sabi ng bata. Tumingin si Isabel kay Gabriel na nakatayo sa may pinto at pagkatapos ay muling tumingin kay Leah. Kasi po, baby, ang puso natin ay maayos na. Wala na tayong kailangang ikatakot. Sa sandaling iyon, ang tatlo ay tila nabalot ng isang gintong liwanag. Isang larawan ng isang pamilyang hindi nabuo sa dugo, kundi sa pagmamahal at paghilom. Ngunit habang tila perpekto na ang lahat, isang huling anino ang lumitaw. Isang sulat ang naiwan sa desk ng kumpanya ni Isabel. Walang pangalan, tanging isang pamilyar na tatak. Ang nakasulat sa loob ay, hustisya ay nakamit na, ngunit ang utang na loob ay hindi kailanman nababayaran. Sino ang nagpadala nito? Mayroon pa bang bahagi ng nakaraan ni Maribel na hindi pa tuluyang naililibing? Ang bawat dulo ay isa lamang disguise na simula. At sa bawat pagkawasak, may pagkakataong bumuo ng isang bagay na mas matibay, mas totoo, at mas maliwanag. Ang hapon ay dahan-dahang nagbibigay daan sa isang ginintuang paglubog ng araw sa malawak na bakuran ng mga Enriquez. Ang hangin ay amoy sariwang damo at ang halimuyak ng mga namumukadkad na gardenia. Nakaupo si Maribel sa isang wooden bench, pinagmamasdan si Leah na masayang tumatakbo kasama ang isang maliit na tuta. Ang bawat tawa ng kaniyang anak ay tila isang anghel na umaawit, isang himig na nagpapatunay na ang lahat ng sakit na kaniyang dinaanan ay may katumbas na himala. Wala na ang mga anino sa kaniyang mga mata. Ang suot niyang puting lino ay sumasabay sa ihip ng hangin, simbolo ng kaniyang malinis at payapang kaisipan. Sa kaniyang kandungan ay nakapatong ang isang sulat, ang huling sulat tungkol sa utang na loob, na kaniyang natanggap noong nakaraang buwan.
Ngumiti si Maribel nang maalala ang pag-uusap nila ng kaniyang ama. Ang sulat na yon ay hindi galing sa isang kaaway, kundi isang huling pagsubok ng general para malaman kung handa na ba siyang harapin ang kaniyang nakaraan ng walang takot. At sa pagkakataong ito, hindi siya nabigo. Deep in thought again, my love? Ang baritonong boses ni Gabriel ay tila isang mainit na yakap. Lumapit ang lalaki. Bit-bit ang 2 tasa ng tsa. Naupo siya sa tabi ni Maribel. Ang kaniyang presensya ay nagbibigay ng agarang kapanatagan. Sa loob ng 2 taon mula nang maganap ang iskandalo, nanatili si Gabriel sa kaniyang tabi. Hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang katuwang sa pagbuo ng kaniyang muling pagkabuhay. Naisip ko lang, Gabriel, kung gaano kalayo na ang narating natin. Ang mahinang sagot ni Maribel. Inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Dati, akala ko ang mundo ko ay magsisimula at magtatapos sa loob ng kusina ni Carlos. Akala ko, ang halaga ko ay nakadepende sa kung gaano ko kayang lunukin ang sakit. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang kanyang mga daliri. You were never just a housewife, Isabel. You were a queen in waiting. Kailangan mo lang mahanap ang dambana na karapat-dapat sa'yo. Napatawad ko na siya, Gabriel. Ang bulong ni Isabel, ang kanyang mga mata, ay nakatitig sa papalubog na araw. Hindi dahil deserve ni Carlos ang kapatawaran, kundi dahil deserve ng puso ko ang kapayapaan. Wala na akong galit. Wala na akong puot. Ang tanging natitira ay ang pasasalamat na natapos na ang kabanatang iyon. Tumingin si Gabriel kay Isabel nang may malalim na paghanga. Ang kaniyang audit firm ay isa na sa pinakamatagumpay sa bansa. Kinikilala sa integridad at katapangan, mga katangiang taglay ni Isabel. At ang katarungan? Sa tingin mo ba ay sapat na ang nangyari? Ang katarungan ay hindi lang ang pagkabilanggo ni Carlos o ang pagbagsak ni Stella, sagot ni Isabel. Ang tunay na katarungan ay ang makita si Leah na lumalaking malusog at ang makita ang sarili ko sa salamin na hindi na nahihiya. That is my ultimate victory. Lumapit si Leah sa kanila, hiningal at masaya. Mama, Tito Gabriel, look, the pup found a butterfly. Binuhat ni Gabriel ang bata at pinaupo sa kanyang kandungan. Ang tatlo ay tila isang perpektong painting ng isang bagong simula. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sugat ng nakaraan ay tila naging mga pilat na lamang na nagpapaalala ng kanilang katibayan. Walang onomatopoeia, walang ingay. Tanging ang tahimik na kumpas ng kalikasan at ang mainit na pintig ng 3 pusong naghilom. Dahan-dahang kinuha ni Isabel ang kaniyang tasa at itinaas ito ng bahagya sa langit. Isang pagpupugay sa kaniyang ina, sa kaniyang ama, at sa kanyang sarili. Ang gabi ay dumarating, ngunit hindi na ito nakakatakot. Dahil sa pagkakataong ito, dala niya ang kanyang sariling liwanag. The audit is closed, Gabriel. Everything is accounted for, and the balance is finally in favor of love. Sa huling sulyap ng araw bago ito tuluyang magtago, isang bahaghari ang bahagyang sumilip sa kabila ng bundok. Isang pangako na pagkatapos ng bawat unos, ang langit ay muling magiging asul. Ang kwento ni Maria Isabel Enriquez ay hindi natapos sa isang sakripisyo, kundi sa isang matagumpay na pagpili sa sarili. Nang pumasok na sila sa loob ng mansyon, huminto si Maribel sa tapat ng portrait ng kanyang ama. Kinuha niya ang kanyang CPA license at inilagay ito sa tabi ng kanyang mga parangal. I'm back, Papa. And I'm staying, bulong niya. Ang general na nakatayo sa dulo ng hagdan ay ngumiti lang at tumango. Isang tahimik na basbas para sa kanyang anak na ngayon ay tunay ng malaya.